Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Kung nakapagsimba kayo kahapon, linggo, ang isa sa mga maaalala natin doon, ang sabi ni Jesus, ibigay kay Cesar ang sa Cesar, ang sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin, mayroon tayong may tungkulin ang gobyerno para sa kanya mamamayan, mayroon din naman tungkulin ng simbahan para mas mailapit ang tao sa Diyos. Iyon ang kanilang gawain, ang simbahan at ang gobyerno. Malinaw po? Kaya sa pagpapatuloy, sabi dito, mayroong lumapit kay Jesus. Inutusan niya si Jesus at ang sabi niya ay sabihan yung kapatid niya para ibigay yung kanyang mana. Pero malinaw po dito, no, talagang consistent po, no, lagi si Kristo sa kanyang sinasabi at kinikilos. Kasi nung utusan po, pwede namang gawin talaga ni Jesus. Utusan niya yung isang tao na hatiin yung mana. Pero hindi yun ang concern niya. Trabaho yan ng pamahalaan. Kaya nga, di ba, sabi niya, sino ako para, no, sino ang naglagay sa akin para maging hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Hindi yan ang concern ko. Malinaw po ba? Kaya kung may mga ganitong issue tayo na iniiyak-iyak ninyo sa harapan ng Diyos, idinudulog ninyo sa harapan ng Diyos, iniluluhod nyo pa dahil lamang sa pag-aaway-away ng magkakapamilya at ang pinag-aawayan ay lupa. Yung mana, lupa, pera. Para bang pang, Lord, tulungan mo naman po ako kasi hindi ako binabayaran ng kapatid ko, umutang siya. Lord, tulungan mo naman po ako para mahati naman. Wag naman po yung kapatid ko sakim, gahaman sa lupa. O ngayon, kung papakinggan natin ng mabuti, bakit kayo sa akin lumalapit? Diba? May gobyerno, may barangay. Diyan nyo ayusin yan. Trabaho nila yan. Kasi kung lalapit tayo sa Diyos at ito ang concern, malinaw na tigilan mo na yan.
Para ba ang maririnig natin kay Jesus, ipaubaya mo na. Kung kinuha sa iyo, hayaan mo na. Yun ang side ni Jesus. Oh. Marami sa atin, kinamamatayan yung pag-aaway-away ng lupa. Kala mo naman, napakalaking lupa. Ilan ba sa inyo, ilan ba sa atin yung pamilya, kung sa side ng magulang, sa side ng tatay, ng nanay, nagkakapatayan, nagkakasumpaan dahil lang sa lupa. Na kung tutuusin, pinaghirapan yan ng ninuno. Pinaghirapan yan ng magulang nyo. Para sa kanila dapat yan eh. Para mamuhay naman sila na, di ba, pag nag-retire, maayos ang buhay nila. Tapos pag-aaway-awayan ng mga anak, mahiya naman tayo. Tapos lalapit tayo sa Diyos sa para bang aping-api tayo. Na po pwedeng, bakit yung pinag-aagawan? Parang gano'n lang, no? Tingnan lang natin, no? Bakit hindi ka magtrabaho ng sarili mo? Umaasa ka sa mana. Umaasa ka sa makukuha mo. Bakit di ka magtrabaho? Bakit di ka magsumikap? Yung nanay mo nga, tatay mo, nagsumikap para makapagpundar. Tapos ikaw ngayon, aasa ka na lang doon sa pinaghirapan at pinagpaguran nila. Well, maganda sana kung naturuan kasi yung mga anak na paano mag-share, paano magbigay, paano magpaubaya. Minsan nakapabayaan na rin, pinamuhay sa layaw na hindi nagsumikap, di nagpagod, di nagtrabaho. O kaya natatakot, paano tayo ngayon? Ito na lang ang pag-asa natin, yung pera na iniwan ng magulang. Kaya sabi, ikamamatay nyo yan. Kaya nga sabi dito, di ba, yung para mas maintindihan ng lalaki na kung ano ang kanya magiging desisyon, kasi dapat magdesisyon na itong lalaking ito nang naaayon sa turo ni Jesus. Kasi kahit makuha, para bang gano'n, no? Kahit makuha mo yung kalahati ng mana mo, paano ka nakakasiguradong buhay ka pa bukas? Diba sabi, hangal, kukunin ka na ng Diyos bukas. Yung mga inipon mo, pinagpaguran nyo, pinag-aawayan nyo, maiiwan lang din yan. Hindi nyo papakinabangan yan. Minsan di ko alam, no? Parang ang tao kasi talaga, kapag natukso at hindi niya alam na natutukso na siya, yung mayroon na, pero gusto pa rin. No? Yung marami na, may lupa na, may bahay na gusto pa rin. Ayusin nyo na yan. No? Sa mga nanonood sa online, gumawa na kayo ng last will and testament. Pero alam niyo tama, dapat yun. Kahit buhay pa, dapat, kung sakaling meron kayo, o kung wala naman, huwag kayong mamblema. Hindi kayo kasali dito. No? Minsan pilingera din tayo, no? Ano last will mo kung wala nga, di ba? Pero kung sakaling meron, di ba? Kung may lupa ka, dapat ngayon kausapin mo na yung mga anak mo, linawin mo na. Para alam na nila. Inaayos na yan kasi nga hindi natin alam. Ngayon, masigla. Bukas, wala na. Ano po yan? No? Hindi po yan sa yung bang pinangungunahan natin, kundi yung isang bahagi na kailangan maging handa ka. Ihanda mo. Kung nakapagpundar ka, may bahay at lupa ka, di ayusin mo na yung last will mo. No, para bang, kung sakaling mamatay na ako at mayroon pa akong natitirang pera, divided into, di tapos. Ngayon kung sakali, minsan kasi talaga may gano'n, no? Hindi mo alam kung paano siya nahubog. Meron talaga minsan sa kapamilya na nagiging selfish, no? Nagiging sakim. Yung hindi nakukontento sa share niya. Gusto niya yung mas malaki sa kanya. Ang values kasi na tinuturo ni Jesus,
paubaya mo na sa kanya. Maubos din naman yan. Pero ikaw, pag nagsumikap ka, iyo yan. Hindi niya na makukuha yan. Iyo talaga yan. May mga bata dito, no? Bata pa lang, tinuturuan na paano magsumikap para sa kanila. Hindi pwedeng laging bigay ng bigay. Kasi pag nawala ka, pag nawala ang mga magulang, paano sila tatayo sa sarili nilang mga paa kung hindi sila naturuan? Malinaw ba? Magkakasakit kayo sa ginagawa ninyo. Isip kayo ng isip sa mga inutang sa inyo ng mismong kadugo mo. Kung tutusin naman, wala na eh. Ano na lang yan, no? Di ba, no? Basta pag, hindi ko alam, no? Pero kung may kapatid na nagbayad, salamat. Pero kung hindi nagbayad, naku, hayaan nyo na. Huwag nyo ipagpapalit yung relasyon ninyo dahil lang sa hindi nagbayad. Dahil lamang sa pakiramdam mo, nakakalungkot din kasi marinig na hindi lang nagbayad, sasabihan nyo na sakim, gahaman, tapos paparinig nyo sa mga pamangkin, sa mga anak, hindi maganda. Ulitin ko, no? Kung yan ang concern natin ngayon, na dinudulog sa Diyos, deadma yan. Kaya dapat alam mo na kung ano ang dapat gawin at kung ano ang desisyon ni Jesus sa ganyang usapin. Amen?